Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang papuri ay tayong kay Allah subhanahu wa ta'ala lamang na tanging Panginoon at Diyos ng sanlibutan. Naway ang habag at pagpapala ng Allah subhanahu wa ta'ala ay mapasa ating mahal na propeta na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ganon din sa kanyang mga kasamahan at sa kanyang mga pamilya at sa lahat ng mga taong tumahak ng kanyang landas hanggang sa huling araw. Sa pagpapatuloy po mga kapatid ng ating pag-aaral sa wikang Arabi, nung nakaraang linggo ay ating pong nakuha ang tinatawag nating mga uri ng salita ng wikang Arabi, yung ism, yung fi'il, at saka yung harf. Okay? At alhamdulillah, nakuha po natin kung ano yung meaning ng bawat isa bilang panimula para mas maintindihan natin yung kabuuan ng salita ng wikang Arabi. Ngayon po mga kapatid ay sa katunayan, meron po itong pagsasanay, no? So yung pagsasanay niya medyo nakita natin na medyo mataas ito, siguro hindi nyo pa maintindihan. At inshallah dito muna tayo sa aralin 11, no? Yung sumunod sa kanya na aralin, dahil sa katunayan ito ay may connection din doon sa mga aralin ng aralin 10, no? Doon sa mga pagsasanay niya. So ngayon, una ay papakilala ko muna ang mga dapat nating alalahanin ngayon na ang wikang Arabi ay meron po tayong tinatawag na mga damair, okay? O yung tinatawag nating mga panghalip, okay? At ito ay specify natin yung panghalip na panao, okay? Katulad din sa Tagalog, sa pag-aaral natin, meron tayong tinatawag na mga panghalip. At ang ibig pong sabihin ng panghalip, ito po yung salita na pamalit sa pangalan. Salita na pamalit sa pangalan. So, ang halimbawa nito ay ako. Di ba? So, pinalit ito sa pangalan ko na kung saan kung ako yung tinutukoy, halimbawa, di ba, ang pangalan ko ay Abdurrahman, di ba? So, pamalit doon sa pangalan na yon ay sinabi kong ako. O kaya siya, halimbawa, Muhammad, siya si Muhammad, di ba? So, pamalit sa pangalan niya, sinabi mo na lang na siya. Okay? So, ganun yung panghalip panao. So, sa wikang Arabi, meron tayong mga uri ng panghalip panao. So, papakilala natin siya. Panghalip panao. So, ito po ang anwa'ud damair, mga uri ng panghalip panao. Meron po tayong tinatawag na munfasila, yung hindi nakadikit na panghalip panao, hindi siya nakadikit. Okay? Meron din tayong muttasila na nakadikit na mga panghalip panao. Okay? So, una, kunin muna natin, pakilala natin kung ano yung mga panghalip, yung mga uri ng panghalip panao na hindi nakadikit. So, ano yung mga yon? Meron tayong tinatawag na, ito ay may tatlong uri din. Okay? Meron tayong tinatawag na first person, yung damair al-mutakallim. Yun po yung first person. No? Meron din tayong second person, yun yung tinatawag nating damair al-mukhatab. Okay? Yung first person, yun yung ikaw at saka, di ba? Tayo. Okay? Ikaw at saka tayo. Yun yung halimbawa niya. Yung mukhatab naman ay ikaw, okay? Ikaw, kayong dalawa, kayong tatlo, yun yung damair al-mukhatab. Yung kausap mo. Meron din tayong damair al-ghaib. Ito yung third person na. Ibig sabihin, wala na siya sa usapan. Okay? Wala na siya sa usapan. So, halimbawa, siya, okay? Okay? Silang dalawa, okay? Silang tatlo, pangmaramihan yon. So, yun yung damair al-ghaib.
So, dito tayo una sa Dhamair al-Mutakallim. Okay, yung Dhamair al-Mutakallim, meron tayong dalawang uri. Okay, meron tayong dalawang uri. Okay, ito yung ana, ibig sabihin ako, ana, ako. Okay, kapag lumagpas na doon sa isa, naging dalawa na, o kaya mas marami pa, ang binabanggit na dito ay nahnu. Okay, ibig sabihin kami. Okay, nahnu, o kaya tayo. Okay, tayo, o kaya kami. Okay, nahnu, okay, tayo. Okay, kung ito ay dalawahan pataas. Okay, dalawahan pataas, ang bibigkasin ay nahnu. Okay, ulitin natin yung ana, ako, isahan. No? Isahan lang siya. Kung nahnu, kami o tayo, ito yung dalawahan pataas. Dalawahan pataas. So, yun. Yun po yung Dhamair al-Mutakallim. No? Yung first person yan. Okay, first person. Yung second person naman, meron tayong tinatawag na medyo mas marami ito. No? Yung second person. Ganun din yung third person. Yung second person, ito yung kausap mo na siya. Na? Yung kausap mong tao, pangalawang tao. Okay? Pangalawang tao. Kapag siya lang na lalaki, anta. Okay? Anta. Kapag lalaki yon. Pero kapag babae, ay binibigkas natin dito ng anti. Okay? Anti. Okay? Fatha kapag lalaki, anta. Kapag babae, anti. So, ito yung anta, ito yung anti. Okay? Kapag dalawahan naman, dalawang lalaki at dalawang babae, iisa lang yung pagbigkas sa kanila. Antuma. Okay? Antuma. Ganun din yung babae. Dalawang babae, antuma. Okay? Yun po kapag dalawahan siya. Okay? Na second person. Ngayon, yung kapag third person naman siya, ito ay mas marami na sila. Mas marami na sila. Kapag ito yung sinabi natin, yung kapag mas marami na sila at second person pa rin yung pinag-uusapan natin dito, okay? Second person pa rin. Yung mga taong kausap mo, so sila ay mas marami na sa dalawa, ibig sabihin tatlo na pataas sila, ang bilang nila tatlo pataas, ang kapag sila ay lalaki, antom. Okay? Kapag sila ay lalaki, antom ang binibigkas natin. Okay? Kapag sila ay mga lalaki. Kapag babae naman sila, anton na. Okay? Anton na. Kapag mga babae na mas marami sila sa tatlo sila pataas. Tatlo sila pataas. Ang pagtawag natin sa kanila ay anton na. Okay? Ulitin natin. Anta kapag lalaking nag-iisa lang. Kapag babae naman, anti, nag-iisa lang. Kapag dalawahan, parehas sa lalaki at saka babae, antuma. Okay? Antuma. Okay? Kapag dalawahan lang yon. Ngayon, pag mas marami sila sa dalawa, tatlo sila pataas. Kapag lalaki lahat, antum. Kapag babae naman sila, antun na. Kapag halo sila, mga kapatid, pag halo sila, ibig sabihin may mga lalaki, may mga babae, ang binibigkas natin na pantawag sa kanila, antom. No? So, antom, nandyan na sila lahat, kasama na yung mga babae. Okay? Kapag halo. Okay? Kapag halo sila. So, mas, mas pinapaboran natin yung bilang ng, okay, yung pantawag sa lalaki kapag halo. Okay? Kapag halo na sila. Antom ang ginagamit natin. Ngayon, dadako tayo dun sa Dhamair al-Ghaib. Ito yung pamalit sa pangalan ng mga taong wala na dun sa lugar na pinag-uusapan. Okay? Wala sila dun sa lugar na pinag-uusapan. So, ito yung katumbas ng siya, okay? Sa Tagalog. Okay? So, halimbawa ito, huwa. Siya,
Okay? Siya, lalaki siya. Okay? Lalaki. Kapag binigkas mo yung huwa, lalaki, yung tinutukoy mo. At yung katumbas nito, siya. Okay? Kapag babae naman siya, hiya. Hiya. Ganon. Kapag babae siya, hiya. Okay? Hiya Fatima. Okay? Siya ay si Fatima. Halimbawa. Kapag lalaki, huwa Muhammad. Siya si Muhammad. Kapag dalawahan naman, ang binibigkas natin ay huma. Lalaki o babae. Okay? Lalaki na dalawa o kaya babaeng dalawa. Huma. Okay? Kung isang lalaki, isang babae, huma pa rin. Okay? Ang tawag. Isang babae at saka isang lalaki, huma pa rin sila. Ang tawag sa kanila. Okay? So, halimbawa, huwa, Muhammad, huma, Muhammad, wa Khalid. Sila, silang dalawa, si Muhammad at saka si Khalid. Okay? So, isa lang po yung pantawag sa kanila kapag tinatawag nating damair al-ghaib o yung third person na. Katulad dun sa second person. Isa lang din yung ginagamit. Antuma. Okay? Dito, huma ang pantawag. Kaya pamalit. No? Ngayon, yung kapag maramihan naman, tatlo pataas sila. Okay? Tatlo pataas yung bilang nila. Kapag lalaki, hum ang tawag sa kanila. Hum. Okay? Hum. Sila. Okay? So, ibig sabihin, marami sila. Hum. Ang katumbas niya, sila. Kapag babae naman lahat sila, hunna. Hunna. Kapag babae, lahat sila, hunna. Okay? Yun yung tawag kapag babae lahat sila, hunna. Sila na mga babae. Okay? Kung halo naman, ibig sabihin, may lalaki, may babae, ang yung pantawag natin sa kanila ay mas mainam na tawagin natin silang home. Okay, home. So, pasok na doon yung mga babae. Okay, pasok na doon yung mga babae. So, ito po yung pang mabilisan na pagpapakilala sa kanila. Yung mga damair na tinatawag natin munfasila, yung mga hindi nakadikit. Okay? Merong mga hindi nakadikit. So, ngayon, ang aralin ninyo ay base siya sa tinatawag nating mga panghalip panao na nakadikit. So, actually, nag-umpisa siya sa yung isahan lang. Okay? Nag-umpisa siya sa isahan lang. So, ipapakilala natin siya. Ito po yung mga damair na nakadikit. Okay? Ito yung kabilang sa mga damair na nakadikit. Okay? Kabilang sa damair na nakadikit. Yan. Ito, kabilang sa mga damair na nakadikit. Ibig sabihin, nakadikit siya sa ism. Okay? Sa pangalan, nakadikit siya sa ism. So, alalahanin niyo mga kapatid na ang mga damair na ito, yung mutakallim na tinatawag, ay dinidikit lang siya sa ism. Okay? Dinidikit siya sa ism o sa pangalan. So, halimbawa, ito, baiti. Okay? Ang bahay, di ba? Ang ibig sabihin ng bahay ay bait. Bahay. Ngayon, kung gusto mong bahay ko ito, ang sasabihin mo, baiti. So, ito yung ya al-mutakallim. Ito yung nakadikit na panghalip panao. Okay? Panghalip panao. So, baiton, bahay. Kapag sasabihin mo, bahay ko, ang sasabihin mo lang ay baiti. So, ito na po yung ko. Nakatumbas niya sa Tagalog. Okay? Kapag sasabihin naman natin na tayo, kami, bahay namin, okay? Bahay namin, okay? Ito yung pagbigkas mo sa kanya. Baito na. So, yung na dito, okay?
ito na yung panghalip panao na pangmaramihan. Ibig sabihin, dalawahan pataas. Dalawahan pataas. Okay? Dalawahan pataas. So dito muna tayo mag-focus mga kapatid, no? Sa Dhamair al-Mutakallim, ito yung ism, ito yung panghalip panao na pamalit sa pagsabi natin ng ako o kaya kami o tayo. Ako, kami o tayo. Ito yung pamalit doon, no? Ang ano dito, baiti, bahay ko. Kapag isahan lang, kapag maramihan naman, baito na, bahay namin. Okay? Yung namin, yun na yung na. Okay? Yung ko, yun na yung ya. Okay? Sana naging maliwanag yung mga kapatid. So, ibabase natin dito yung aralin natin ngayon. Dito. Kunin natin yung aralin natin ngayon. Okay? Yan. So, dito sa aralin natin ngayon ay makikita natin na ang title niya ay Baiti, bahay ko. So, ang ibig sabihin niya, bahay ko. Hada baiti, ito ay aking bahay. Sabi niya, Baiti amamal masjid. Ang aking bahay ay sa harapan ng masjid. Okay? Baiti jamilun. Ang aking bahay ay maganda. Fihi hadiqatun sagiratun. At mayroon ditong garden na maliit na garden. Okay? Hadihi gurfati. So, ito ay ang aking kwarto. So, yung gurfa, kwarto siya. So, pag sasabihin mo siyang kwarto ko, dadagdag mo lang yung ya. Kaya ang basa dito, gurfati. Okay? Hadihi gurfati. Ito ay aking kwarto. So, yun na po yung ko, no? Kwarto ko. Fiha nafidatun kabiratun wa mirwahatun jamilatun. At mayroon ditong malaking bintana at mayroon itong electric fan na maganda. So kumbaga itong pamagat ng ating kinukuha ngayon ay kanyang inilalarawan ang kanyang bahay, yung nasa loob ng kanyang bahay, kung ano ba yung mga kagamitan na nasa loob ng kanyang bahay. So yun po yung binabanggit niya. So hada sariri, ito ay aking higaan, yung sarir, higaan. Pero kapag sasabihin mo higaan ko, sariri, dagdagan mo lang ng ya. Okay? So, dapat ano yung mga punto rito, yung mga kapatid, yung kung ano yung punto natin dito ng pagbabasa, no? Itong mga, kaya nagpo-focus tayo dito sa mga punto na kung saan dito yung ito yung pinag-aaralan natin, no? Katulad dito, yung sariri, gurfati, baiti, ito po yung mga punto natin dito na dapat nating maalaala sa ating pagbabasa, no? Hada sariri, ito ay aking higaan. Wahada kursi, ito ang aking upuan. Okay? Ito ang aking upuan. Wahada maktabi, ito ang aking table, no? Yung kanyang table. Tapos sabi niya, sa'ati wa qalami wa kitabi alal maktab. Okay? Sabi niya, sinabi niya yung kanyang higaan, sinabi niya yung kanyang upuan, sinabi niya yung kanyang table, at sinabi niya rin dito yung kanyang saati, yung kanyang relo, yung kanyang kalam, ballpen, at yung kanyang libro ay nasa ibabaw ng kanyang table. Okay? Ibig sabihin, yung kanyang relo, yung kanyang
Saati, ang aking relo, sabi niya. So, ginamit niya ulit yung ya. Okay? At ang aking ballpen, kalami, yung ya din doon, ginamit rin niya. Wa kitabi, yung ya din doon, yun yung katumbas ng ko. So, ito po yung mga panghalip panao. No? Alal maktab, nasa ibabaw ng table. Wa hakibati tahtal maktab. At ang aking bag, okay? Hakibati, ang bag ay hakiba. So, kung sasabihin mong bag ko hakibati tahtal maktab, nasa ilalim ng kanyang table. Nafidatu gurfati maftuha. Ang bintana ng aking bintana ng aking kwarto, sabi niya, ay bukas. Okay? Bintana ng aking kwarto ay bukas. Okay? Patuloy natin. Hadihi gurfatu akhi. Sabi niya, ito ay ang kwarto naman ng aking kapatid. So, yung ya doon ay ginamit din niya, ito yung panghalip panao rin, di ba? Akhi. Ito ang kwarto ng aking kapatid. Wa tilka gurfatu ukhti. At yun naman, sabi niya, ay kwarto ng aking kapatid na babae. Okay? Ukhti, kapatid na babae. Kapatid kong babae. So, yun, kapatid niyang lalaki. At ito naman, kapatid niyang babae. Gurfatu akhi kabira. At sabi niya, ang kwarto ng aking kapatid na lalaki ay malaki. Wa gurfatu ukhti sagiratun. At ang kwarto, sabi niya, ng aking kapatid na babae ay maliit. Okay? Gurfatu akhi amama gurfati. Sinabi niya rito kung ano yung location ng kwarto ng kanyang kapatid. Sabi niya, ang kwarto ng aking kapatid ay nasa harapan ng aking kwarto. Gurfati. Okay? Ginamit na naman dyan yung yaul mutakallim. Di ba? Wa gurfatu ukhti amamal matbakh. At ang kwarto naman ng aking kapatid na babae ay nasa harapan ng kitchen. Okay? Nasa harapan ng kitchen. Tapos sabi niya, li akhun wahidun. At mayroon akong kapatid na nag-iisa. Okay? Meron siyang kapatid na nag-iisa. So dito, ginamit na naman niya yung yaul mutakallim, no? Li. Okay? Li akhun wahidun. Meron akong kapatid na nag-iisa. Ang kanyang pangalan, ismuhu Usama. Ang kanyang pangalan ay Usama. Wali ukhtun wahidatun ismuha Suad. At mayroon akong babaeng kapatid. Ang kanyang pangalan, ismuha. Ang kanyang pangalan ay Suad. Okay? Pangalan ng kanyang kapatid na babae ay Suad. So, dito, yung ha dito, ito ay kabilang din sa tinatawag nating panghalip panao. So, ito ay babalik po doon sa ukht. Kasi babae siya. Okay? Ha. Kasi babae siya. Abi wa ummi. So, nandito rin yung yaul mutakallim. No? Kabilang din ito sa panghalip panao. Okay? Ang aking tatay at ang aking nanay, abi wa ummi, fi tilkal ghurfa al-kabira. Ay nasa doon sila sa malaking kwarto na yon. Sabi niya, ana uhibbu abi wa ummi. Minamahal ko ang aking tatay at ang aking nanay. Wa uhibbu akhi wa ukhti. At minamahal ko rin ang aking kapatid na lalaki at ganun din ang aking kapatid na babae. So lahat ito, abi, ummi, akhi, ukhti, lahat ng yan ay yung mga ya dito ay yan po ang tinatawag nating damir al-mutakallim na isahan. Okay? At ito ay tinatawag nating panghalip na panao. Okay? Panghalip na panao. Pamalit siya sa pangalan ng tao. Okay? Pamalit siya sa pangalan ng tao. So, yun yung nakuha natin ngayon mga kapatid sa aralin na ito ng aralin 11. Nakuha natin yung mga panghalip panao na ito na isa-isa nating binanggit, di ba? So, tandaan niyo po yun kung ano yung mga panghalip panao dito para inshallah ay maging
makabisado ninyo, no? So, makabisado ninyo na basahin ito. Okay? Ganun din, may isaulo natin kung ano ba yung mga dapat nating gamitin na panghalip panao, no? Panghalip panao. Pero ngayon, nakuha pa lang natin ngayon ay yung panghalip panao na tinatawag natin isahan. Ganun din yung panghalip panao na pangmaremihan. Okay? Sa first person pa lang yun. Okay? Sa first person pa lang yun. So, karamihan dito sa binasa natin na kung saan yung pamagat niya, ang aking bahay, ay nag-focus ito sa, mapapansin nyo sa first person na isahan. First person na isahan. So, dito, ikra waktub, kodin natin ng mabilisan tong kanyang pagsasanay. Ikra waktub, bumasa at magsulat. Man fi hadal bait. Okay? At sino ang nasa bahay? Fihi hamid. Sinagot siya, ang kasagutan, man fi hadal bait. Ibig sabihin, sino ang nasa bahay na ito? Okay? So, ang tanong ay sino ang nasa bahay na ito? Ang kasagutan ay si Fihi Hamid. Mada fil hakiba? Ano ang nasa hakiba? Ibig sabihin, ano yung nasa loob ng bag? Okay? Ano yung nasa loob ng bag? So, ang sagot, Fiha kitabi wa qalami wa daftari. Okay? Sa loob ng bag ay mayroong nandyan sa loob ang aking libro, ang aking panulat, ballpen, at ang aking notebook, at ang aking notebook. So, number 3, man fi sayara, at sino naman ang nasa loob ng sasakyan? So, ang sagot, Fiha abi, ang aking tatay, at wa ummi, at ang aking nanay, wa akhi, wa ukhti, at ang aking kapatid na lalaki, at aking kapatid na babae. Okay, number 4, man fi masjidil jami al-an. Sino naman ang nasa loob ng masjid ngayon? Ma fihi ahad, walang nasa loob. So, walang nasa loob ng masjid. Number 5, man fi hadihil gurfa. Man fi hadihil gurfa. At sino ang nasa loob ng kwarto? Fiha al-mudir. Nandito sa loob ng kwarto ang mudir o direktor na tinatawag, no? So, ito ay pagkabisado lang ng mga napag-aralan, no? Pagkabisado lang ng mga napag-aralan. Dito, ikra. So, ito basahin ninyo, no? Ito, ikra. So, babasahin ko tapos, inshallah, ulitin na lang ninyo yung pagbasa ukol dito, okay? Uhibbu abi wa ummi. Minamahal ko ang aking tatay at ang aking nanay. Uhibbu akhi wa ukhti. Minamahal ko ang aking kapatid na lalaki at ganoon din ang aking kapatid na babae. Uhibbu zamili. Minamahal ko ang aking classmate. Okay? Number 4, uhibbu ustadi. Minamahal ko ang aking ustad. Okay? Number 5, uhibbullah. Minamahal ko ang Allah. Uhibbullah. Minamahal ko ang Allah. Number 6, uhibbun nabi sallallahu alaihi wasallam. Minamahal ko ang propeta sallallahu alaihi wasallam. Number 7, uhibbul lugata al-arabiyya. Uhibbul lugata al-arabiyya. Minamahal ko ang lingwahe ng Arabic. So, ito po yung pangkabuuan ng pagsasanay. So, inshallah, ang focus dito, kung makikita ninyo, abi, dito po yung punto niya rito, abi, ummi, akhi, ukhti, zamili, ustadi, okay? Yan po yung focus natin dito sa pag-aaral sa aralin na ito, na kung saan nakuha natin, ang pinamagatan niya ay baiti, ang aking bahay. At pinag-aralan natin dito ang damir al-mutakallim al-muttasil, no? Na isahan. Yung tinatawag nating panghalip panao na
isahan na nakadikit. Okay? Isahan na nakadikit. So naway yun ay naging malinaw sa inyo mga kapatid at inshallah susunod na dars ay kukunin pa natin yung iba pang mga inshallah makukuha din natin yung mga iba pang damair. No? So yun ay bungad lamang na nakuha natin. No? Ito ay first person lang. At doon tayo sa isahan pa lang. No? So hindi pa natin nakuha yung pangmaramihan na. Okay? Inshallah makukuha din natin yun. At inshallah kailangan talaga dito ng pagbabasa. Kailangan ng pag-ulit ninyo ng mga lecture na sinisin natin sa group, inshallah, para inshallah mas maunawaan nyo pa ng mabuti. Okay? So hanggang dito na lamang mga kapatid. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.